Isayas Kabanata 5. Awit tungkol sa ubasan. Mayroong ubasan ang aking sinta. Sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan. At nagpahukay pa ng balumpisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napites ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem, at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamites ng bunga? Ang aking nakuha ay maasim ang lasa. Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulan ko ang mga halamang nakapaligid dito. At wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinak at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalan ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubas ang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanam. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralan nito'y katwiran. Ngunit panay pang-api ang kanilang ginawa. Ang kasamaan ng tao. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay. At malawak na mga bukirin. Hanggang mawalan na ng lugar ang ibang mga tao. At kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming tirahan ang mawawasak. Malalaki at magagandang mga tahanan, sira at wasak na ito'y iiwan. Sa bawat 8 ektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha. Sa bawat 10 kabang inihasek, 5 salop lamang ang aanihin. Kawawa ang maaagang bumangon, na nagmamadali upang makipag-inuman. Inaabot sila ng hating gabi, hanggang sa malasing. Tugtog ng lira sa saliw ng alpa. Tunog ng tamburin at himig ng plota. Sagaan ang alak sa kapistahan nila. Ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Kaya nga ang bayan ko ay dadaling bihag ng hindi nila nalalaman. Mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno. At sa matinding uhaw, ang maraming tao. Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubuka nito ng maluwang. Ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem. Pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Ang lahat ng tao'y mapapahiya. At ang mayayabang ay pawang ibabab. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat. At sa pagpapakita ng katwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay mendyang inain. Ang mga tupa at mumunting kambing. Kawawa kayo, mga makasalanan na walang ginawa kundi hamabi ng kasinungalingan. Hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo, pagmadaliin natin ang Diyos. Upang ating makita ang kanyang pagkilos. Maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel. Nang ito'y malaman natin, kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. At minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman. At ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong. At matatalino sa inyong sariling palagay. Mga bida sa inuman, kawawa kayo. Mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan. At sa taong matuwid ipinagkakait ang katarungan. Kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy. Gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas. At ang ugat nila'y dagling mabubulok. Sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh. Na makapangyarihan sa lahat, at ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binale wala, kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, paparusahan niya ang kanyang sariling bayan, mayayanig ang mga bundok, mga bangkay ay mangangalit na parang mga basurang sa lansangay sa sambulat, ngunit ang puot niya'y hindi pa mawawala, kanyang mga kamay handa pa ring magparusa, huhudyatan niya ang isang malayong bansa, tatawagin niya ito mula sa dulo ng lupa, at mabilis naman itong lalapit. Isa man sa kanila'y hindi mapapagod o makakatulog o madudulas, walang pamigkis na maluwag o lagot na tali ng sandalyas, matutulis ang kanilang panudla, at nakabanat ang kanilang mga pana,
Ang kuko ng kanilang kabayo'y sintigas ng bakal at parang aipo-aipo ang kanilang mga karwahe. Ang sigawan nila'y parang itingal ng batang leon, na nakapatay ng kanyang biktima at dinala ito sa malayong lugar na walang makakaagaw. Sa araw na yun ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat, at pagtingin nila sa lupain, ito'y balot ng dilim at pighati, at ang liwanag ay natakpa na ng makapal na ulap.